Sa ating lahat, sa mga viewers and subscribers po natin, no? So, ito, ang update sa yard natin. Wala na po tayong mga Rhode Island Reds dito, no? Mga game foul na nakalagay, maliban dito sa batch 7 po natin na papakawalan na rin po natin to doon sa ranging natin, no? So, ayan, 2, 4, 6, may 6 tayo rito, no? Ayan, malalaki na itong mga to. Pwede na pakawalan. Itong mga to, pwede na rin pong pakawalan itong mga to. Sa ranging natin, itong mga to medyo alanganin pa, maliliit. Yan siguro yung dalawa, yung tatlo, no? Yung tatlo pwede na. Okay. Ito, may sipon, kawawa naman. Iniwalay natin kaso nga lang katabi din nila, no? And itong dalawang mga nauna sa batch 7 natin na ni-range natin na hindi naka-cope up, no? Nangayayat nilamig nung nag-uulan po, no? Ito, alanganin pa rin po to. Hindi pa rin natin may bababa to mga to. Ayan, no? So, yun. Dito, Hazel Boston roundhead natin na red. Hazel Boston na black. Si sweater natin. Ayan. Tsaka pure Hazel natin. Broodcock. Ayan. Then, sweater. Straight sweater na palabas natin yan, inahin, no? 4 sila, lahat inahin, pero namili lang tayo ng dalawa. Ayan, straight sweater din po. Ganda nito, nagugustuhan ko to. And ito ang Hazel sweater po natin na inahin. So, babalik natin sa tatay, sa tito niya na sweater, no? At sa tatay niya, pwede din. Padaan, kumbaga. Dito, yung original straight sweater natin na inahin. Ready for breeding na po itong mga to. Ayan. At saka yung Boston Roundhead natin na inahin. Pero matanda na po ito, no? Hindi ko alam kung mangingitlog pa or ano. Pero, yun, tingnan natin, no? Kasi babalik natin dito yung anak niya na itim na Hazel Boston, no? And, ang nag-iisa na lang na specimen natin ng Hazel Boston Overhatch, yellow-legged hatch po. Ayan, 25% Hazel, 25% Boston, 50% yellow-legged hatch. Ayan, no? So, interesting yan, no? Interesting. Kasi yan naman yung ending talaga nung palahi na ginagawa natin kung bakit nag-Hazel game foul crosses tayo. So, dito po tayo sa ranging. So, dito sa ranging po, pinakawala na po natin yung mga tandang natin, yung 6, no, na Rhode Island Red na tandang. Ayan. Yan na natin yung ginagawa nila. Uy. Wala pa pong nangingitlog, no? Ayan, no? Sa gilid sila. Papahinga. So, nilagyan natin ng gloves yung dalawang matanda natin na ano na Rhode Island kasi pinag-aaway-away natin. Ayan yung tandang natin, oh. Exhausted na. Yan, sinabitan na rin po natin ng automatic feeder. Kaso nga lang, naubos nila, no? Di bali, pag tayo nag-bonus na, pupunuin talaga natin yan. Yun, no? Nagme-mate na, oh. Yun yung gusto natin, no? Ayan, meron tayong automatic feeder. Nagme-mate na. Bakit natin pinakawalan po yung mga lalaki? Dahil marami tayong orders ng fertile eggs. Yun po yun, no? And para makapag-load na rin po tayo sa incubator natin, automatic feeder. So dadagdagan pa natin 'tong automatic feeder natin ng dalawa. Mga dalawa pa. Ayan, no. So pinakawalan po natin yung 6 na Rhode Island Red roosters natin dahil marami pa tayong bakante sa incubator at may parating pa tayong incubator na isa, no, na DIY din, yung gawa rin natin, no. At may mga orders po tayo ng fertile eggs. Ayan. Kaya nagpakawala na tayo ng mga tandang. Ayan, no? And then dito sa section na to, ito yung organic section nila. Na kung saan ay meron silang sahan ng saging dyan. Ayan po. Ayan. Kung gusto nila yan. Sahan ng saging. So may tinutuka-tuka sila, may mini-merienda. Ayan o, katulad niya, no? Gustong-gusto po nila yan, yung ubod ng saging, no? At para may mini-merienda sila rito. Ayan. Ayan.
Ayan, paubos na. Ayan, gustong gusto pa nila yan, no? At pati itong saging ni mama, inubos na nila. Yari tayo nito, no? Ayan. Ayan, rooster natin. Na palabas na rin po natin to, no? So, kakita nyo naman yan. Yung mga rooster natin na yan. Di ba? Quality, no? At saka parang vintage sila, dark mahogany yung plumage nila, no? Mas dark yung balahibo po nila kesa doon sa mga typical na nakikita kong Rhode Island Red. Kasi yung 15 na sisiyo natin, sinamahan po yun, no? Ng vintage or dark mahogany. Baka may itlog dito. Wala. Ayan. Yan na. Free range na po sila. As in. Okay. Medyo makipot lang tayo rito pero at least, ayan. Ito pa yung isang lalaki natin. Tingnan nyo naman yan. Yan ang mga rooster natin dito. Okay. Oh. Kagaganda, no? Quality. Tsaka malalaki yung katawan nila. Ayan. Tapos dito po, nagdagdag tayo ng inuminan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali, 7 na po, no? Tapos meron pa tayong 4 doon na nakalagay doon sa mga silungan po nila. So, dadagdagan pa natin yan ng isa doon, no? Dadagdagan pa natin ngayon, no? Ng isa pang painuman para at least, kompleto. Bawat silungan nila. 1, 2, 3, 4. 5 po kasi yan, 4 lang yun dyan. So, lalagyan pa po natin yan ng isa pa, no? Siguro ito na lang ang ilalagay natin doon, no? So, yan. Tara, lagay na rin natin. Samahan nyo po ako. Para at least, pag umuulan or mainit, may iinuman sila rito. Okay, ayan. Okay na. Ito na lang, di na tayo kukuha doon. Oh, pantay na pantay. Tara, lagay na po natin to doon. Yan, pag wala tayong pasok, umaga, tanghali, hapon ang pagpalit natin ng inumin. Kasi yan po, naaarawan. So, dapat hindi naaarawan kasi ito. Kailangan matakpan po natin to. Mag-iisip tayo ng paraan kung paano tatakpan po yan, no? So, yan. May inumin na lahat halos ng ating lumang breeding pen. Ito yung mga luma nating breeding pen po, no? Tapos, inopen ko na yan. Yan ang silungan nila, no? Tapos magdadagdag pa tayo ng automatic feeder natin na 1, 2. Dalawa pa po, no? Dalawa. Ayan, okay. Dalawa pa. Tapos ito, plano po natin to, pantayin na natin to, no? Kasi naghukay po dyan noon eh. Naghukay dyan, dito tinambak. So kailangan natin pantayin yan para clear, no? At saka malalagyan natin ng mga inuminan, pakainan, kasi plano ko rin po na maliban po dito may automatic feeder tayo dyan, meron din po dito 1, 2, 3, 4, 5, kahit mga 6, no? Malalagyan natin ng automatic feeder yan na nakafix dyan, no? Tapos kapag umuulan, dito sila kakain. Okay, so sa dami po nitong mga to, Rhode Island Red natin, di sila kasya dyan sa silungan. Kaya nga iniisip natin kung paano ang diskarte natin. So ito pwede pa nilang silungan to kasi nga lang, pansin ko lang kapag lumaki yung manok sa kulungan, di sila marunong sumilong. Mas maganda yung 1 month old, 2 months na i-range na, no? Para at least nakaka-cope up na po sila agad-agad, no? So, yung mga yan, tinuruan pa natin kung paano sumilong, no? Gabi-gabi. Parang straight for 5 days yata, no? So, ngayon, wala na naiiwan dito pag alas 6 pasado na, no? Doon na silang lahat, doon sa lumang breeding pen natin. So, ito po yung area natin na ranging. Hindi sa atin to, no? Ito kay tita ko po to. Kay tita ko yan. Ayan, oh.
Ayan. So for the meantime, gamitin muna natin bilang ranging natin, no? Para at least mapakinabangan yung lupa. Pero magpapatayo na rin kasi si tita dito, kaya yun, umiisip na tayo ng plan B at saka plan C, no? Sa ating mga manok. Okay, so ayan, ang inuminan nila. O, diba? Para kahit mawala tayo ng medyo matagal-tagal, marami silang inumin, no? Lalo ito pong inumin ay mahalaga para sa mga manok. Okay, usog natin to. Yan. Para pantay, no? Nakapantay. Okay? So, yun lang po ang update dito sa atin. Nagpakawala tayo ng mga rooster dahil marami tayong bakante sa incubator at may parating tayong incubator, yung ginawa din natin dati, no? Pinagawa ng pinsan ko yun. Tapos, di niya na ginamit, kaya hihiramin na natin, no? At saka, marami tayong orders ng fertile eggs po, no? Kaya yan, nagpakawala na tayo ng mga roosters natin. So, yun po ang update dito sa yard natin sa ranging area. Maraming salamat po sa viewers at saka subscribers po natin. Hanggang sa muli for more farming tips and tricks. Peace!